Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa posibleng pakikialam ng China sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Raynel Pawid. Raynel, paano raw posible makialam ang China sa ating halalan? Jiggy, ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela ay posible ngang mag-impluwensyahan nitong China yung nalalapit na 2028 presidential elections. Kanina nga sa isang cybersecurity forum sa Makati ay sinabi nitong si Tariela na mas paiigtingin pa ng China itong tinatawag na FIMI operations o yung foreign information and interference. No? Ito yung kanilang aktibidad na ginagawa para maimpluwensyahan yung politika o yung public opinion ng ibang mga bansa. Ito rin nga yung sinasabi nga ng China na kanila ring nagagamit online doon sa kanilang mga trolling para nga mabuwag yung unity nitong isang bansa. At nasabi rin, no, isa sa mga highlight na nasabi rin ni Tariela kanina ay yung pagpipresenta niya naman nitong isang caricature na may mukha niya at mukha nga nitong si President Xi Jinping pero tinakpan ng smiley. Ang sabi niya ay ginawa niya daw yon, natakpan para hindi na nga muling ma-issue. Matatandaan natin na kamakailan ay pumalag itong Chinese officials dito nga sa pang-aaway umano nitong si Tariela kay Chinese President Xi Jinping. At isa pa doon sa mga binanggit ni Tariela ay yung pagiging non-negotiable o yung hindi na dapat questionin na karapatan ng Pilipinas doon naman sa West Philippine Sea. Kaya naman patuloy daw yung kanilang information dissemination doon nga sa pinag-aagawang teritoryo. Kahit pa mairita raw yung ilang mga opisyal ng China at ilang opisyal ng bansa na maka-pro-China. Kaya isa rin sa kanyang pinunto ay hindi raw dapat matigil itong transparency doon nga sa totoong sitwasyon na nangyayari doon sa West Philippine Sea. Lalot yung Beijing ay idineklara yung Bajo de Masinloc bilang kanilang natural reserve. Jiggy. At Raynel, paano magiging posisyon ng interest ng China sa pagpili ng susunod na leader? Jiggy, sabi naman nito nga si Tariela, itong araw China ay tinitignan kung binabalanse rin nila kung sino yung pwedeng maging katono nila sa susunod nga na eleksyon, lalong-lalo na sa usapin naman ng West Philippine Sea. Pakinggan natin to. I would like to believe that that is also a concern for the People's Republic of China, who will be the next president. And obviously, anybody whom they are really betting to be the next president is somebody who's not going to stand up for our rights. Jiggy, maging ito nga Philippine Navy ay sinabing posibleng magamit na dirty tactics sa eleksyon itong usapin o yung topic ng West Philippine Sea dahil pag eto raw yung kinanti ay tiyak na magkakaroon ng divisiveness o pagkakawatak-watak yung mga Pilipino. Pakinggan natin ito. It is used to divide us. It is used also to downgrade your military. Is there a West Philippine Sea, ma'am? Yes. Yes, yes. And we should not debate upon it. Jiggy, kahit 2 taon pa bago nga yung eleksyon ay yung isang eksperto naman nagpaalala sa mga Pilipino na yung dapat na magiging leader ng sa susunod na eleksyon ay yung nga raw may paninindigan dito sa West Philippine Sea. Pakinggan natin to. There should never be a soft stance about Philippine national interest. Jiggy, yung Philippine Coast Guard naman ay sinabi at tiniyak na as early as now ay naglilibot na sila sa buong Pilipinas para nga dito sa information dissemination sa West Philippine Sea, lalong-lalo na doon sa mga paaralan para sa murang edad pa lang daw ay alam na nga ng mga kabataan yung ating karapatan doon sa pinag-aagawang teritoryo. Jiggy. Yan ang ulat ni Raynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.